Tingnan mo, halimbawa sa INC, may pagkakaisa sila, Iglesia ni Cristo. Kita mo, kinakatakutan, lalo ng mga politiko, nirespeto. Oh, dahil may pagkakaisa sila. Pitikin mo yung isa sa amin. Sige. Bahala ka pagdating ng eleksyon, hindi ka namin boboto. Sa Katoliko, ewan. Anyway. Ay ginawang pagkumpara si Senator Raffy Tulfo sa Iglesia Katolika versus Iglesia ni Cristo. Ayon sa kanyang komento, mas mabuti pa ang Iglesia dahil sila ay nagkakaisa, ayaw na niyang pumunta sa simbahan dahil ang daming tukso. Hindi ka talaga makakalimutan yung bang pagpupunta ko ng simbahan. Kaya kung minsan hindi na ako pupunta sa simbahan eh. Marami bang tukso? Oh, meron pa dyan yung, punta ko simbahan yung gano'n. Ayun. Di na umano siya magpunta sa simbahan dahil sa simbahan daming tukso. Walang pagkakaiba yan. Di ka na ba pwede magpunta sa ospital dahil sa ospital ang daming may sakit? Samahanin niya ako. Tatalakayin natin ito. Kumusta? Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito, at kung bago lang kayo sa ating channel, inanyayahan natin na maghikayat din sa mga kapatid natin mga Katolikong magsubaybay, magtanong, at kung bago ka lang, huwag din kalimutang mag-like, huwag kalimutan ding mag-subscribe, at pindutin ang bell button para updated kayo at mag-comment mga kapatid. Ano po ba yung reaksyon ninyo sa pahayag ni Senador Raffy Tulfo? Dami talagang nagugustuhan ang INC dahil nagkakaisa, lalo na sa panahon ng pagpili sa eleksyon. Ang simbahang Katoliko di po inuutos ng mga obispo na dapat sinong kandidato ang ibuboto, at kailangan magkaisa tayo dahil nirespeto yung sagradong pagpili sa bawat isa sa kandidato. Pero bakit daming madala sa INC mga kapatid? Ginagamit nila yung mga aklat Katoliko, pinagchap-chap nila, at lalo na yung sinabi na ayon mismo sa aklat Katoliko, ang ating aral galing sa mga pagano. Siguro may magtatanong ng ganito, ay ba't kaya naiba? Hindi lamang sa pangalan, kundi maging sa aral na sinusunod, ibang-iba ang Iglesia Katolika sa unang iglesia na tunay na iglesia. Saan ba kinuha ng Iglesia Katolika ang iba't ibang mga gawaing ginagawa nila ngayon? Ang babasahin natin ay nandiyan pa rin sa Spirit of Catholicism. Ngayon naman ay basahin natin sa page 175. Siya, ang Iglesia Katolika ay hindi man lamang nag-aatubiling kumuha ng mga ritual at ng mga sagisag pagano, kailanmat ang gayong mga bagay ay maaaring isa Kristiyano at maisaayos. Hindi ho tayo magtataka kung bakit ibang-iba ang Iglesia Katolika kaysa sa unang iglesia, sa tunay na iglesia. Sapagkat ayon pa rin po sa sumulat ng aklat na ito, kumuha ang wika ang Iglesia Katolika ng mga ritual at ng mga sagisag pagano. Bilang propaganda laban sa ating pananampalataya, abay, siguradong mapauo kayo at maiwanan ninyo ang Iglesia Katolika na siyang tunay na Iglesia ni Cristo. Atin mo nang muling pakinggan yung paghahambin ni Senador Raffy Tulfo sa Iglesia Katolika at sa Iglesia ni Cristo batay sa kanyang komento. Tingnan mo, halimbawa sa INC, may pagkakaisa sila, Iglesia ni Cristo. Kita mo, kinakatakutan, lalo ng mga politiko, nirespeto. Oh, dahil may pagkakaisa sila. Pitikin mo yung isa sa amin. Sige. Bahala ka pagdating ng eleksyon, hindi ka namin boboto. Sa Katoliko, ewan.
Anyway, hindi ko talaga makakalimutan yung bang pagpupunta ko ng simbahan. Kaya kung minsan hindi na ako pupunta sa simbahan eh. Marami bang tukso? Oh, meron pa dyan yung, ano, punta ko simbahan yung gano'n. Ayun. Daming tukso, may demonstration pa si Nadia Rafi Atol po mga kapatid na meron talagang mga ganon daw umano na ang kasuotan. Sabi niya, ayaw na niyang magpunta sa simbahan. Kaya ating sasagutin yung argumento na daming mga makasalanan kasi sa loob ng simbahan at ayaw na nilang magpunta dahil lalo nang madagdagan ang kanilang kasalanan. Kung iyon ang argumento ng ating mga kapatid na mga Katoliko, meron din sa mga Katolikong ganyan, na ayaw na nilang magpunta dahil madagdagan ang kanilang kasalanan kung magpunta sila sa simbahan. Walang pagkakaiba yan mga kapatid. Bakit ako maligo araw-araw kung madumihan naman ako? Bakit ako kakain araw-araw kung magugutom naman ako? Di ba? Kung merong mga makasalanan sa loob ng simbahan, even during the time of Jesus, there was also Judas. Pero, huminto ba sa pagiging totoo ang tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo? Parang ganon. Isang ginto na balot ng putik. Kahit ba ang naturang ginto na balot ng putik, mga kapatid, manatili pa rin yang ginto. Ikumpara natin sa isang bato na pinakinis at kuminis talaga. At kahit pa makinis ang naturang bato, nanatili rin yan na bato at hindi talaga ginto. Isa sa mga argumento ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, bakit yung membro ng simbahan Katoliko, daming mga kasalanan. Lahat daw na dapat na, sa simbahan Katoliko, ayon sa iba pa mga pastor, halos lahat. Kung tingnan ninyo ang kulungan, Katoliko ang mas marami. Kaya paano daw magiging tunay na iglesia ang simbahang Katoliko kung ang daming mga makasalanan na nasa loob nito at hindi disiplinado? Mga kapatid, alam niyo ba kung ang church nyo ay nainaniban ninyo ay walang mga makasalanan? Abay, hindi totoong iglesia yan. Pirated yan. Bakit? Anong sabi ng ating Panginoong Hesus nang inutusan niya ang kaniyang mga apostoles sa Mateo 22:10? Ito ang ating mabasa. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masama't mabuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagan pangkasalan. So ano daw? Ang nasa loob ng simbahan, masama at mabuti. At napuno ang bulwagan, masama at mabuti. At dagdag natin sa San Mateo 9:13, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan at hindi ang mga matuwid. So, ibig sabihin, ang simbahan, mga kapatid, ay parang ospital ng mga may sakit sa kaluluwa. Di pwedeng sabihin natin, di na lang ako pupunta ng ospital dahil sa ospital ang daming mga may sakit. Paano ka gagaling doon? Kahit pa
napaka-disiplinado, napaka-organized at napaka may pagkakaisa panahon sa eleksyon. Pero kung tingnan natin ang kasaysayan, tatag lamang ng tao, ipagpalit mo ba sa tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Kung tingnan natin ang Biblia, mga kapatid, sino po ba yung tinatawag ng ating Panginoon Jesucristo? Yung sinasabi nilang Katolikong makasalanan, hindi yung mga matuwid daw ayon sa Biblia. Dahil ang tunay na simbahan ay tinayo ng ating Panginoong Jesucristo sa parabola niya. Tingnan nyo, basahin natin San Mateo Kapitulo 13, 24, 30, mga kapatid. Ito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad sa isang tao naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kaniyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan. At saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag. Baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya, hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag anilay, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo sa inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin pagkatapos. Ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. See? Yun ang salaysay ng ating Panginoong Hesukristo sa kaniyang parabola tungkol sa kaniyang kaharian. Dahil ang kaharian ng Diyos sa lupa ay ang kaniyang simbahan na naglalaman ng masamang dumudo at mabuting binhi. Kaya di tayo magtaka na kahit sa simbahan, mga kapatid, ganon talaga. Binubuo ng mga makasalanan at mga santo. Pero dami ding naging santo, di po ba? Sino man sa atin na nagkasala tayo, hindi dahil tayo ay mga Katoliko. Nagkasala tayo dahil hindi tayo sumusunod sa itinuturo ng simbahang Katoliko. Ngunit tingnan niyo ang kasaysayan, mga kapatid. Tingnan niyo ang kasaysayan. Ang dami ng mga makasalanan na sumunod sa aral ng simbahang Katoliko at sila'y nagiging santo. Isa pala sa gagamiting aklat ng Iglesia ni Cristo. Alam niyo ba? Yung aklat na ang pamagat ay pananampalataya ng ating mga ninuno na James Cardinal Gibbons. Dahil ang nakasulat yan na nalulungkot kaming ipagtapat, sa pahina 30 yan, nalulungkot kaming ipagtapat ng kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nito mga nagsasabi na sila'y mga Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila
hindi nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Dapat na iskandalo'y dumating, ngunit sa aba nila ay nagiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin ang mga kasalanan ng mga Katoliko'y lalong karimarimarim sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng mga nahiwalay nilang mga kapatid sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. Yun ang kinukuha nila. At pagkatapos, ang conclusion ay, sabi ninyo mga Katoliko, ang simbahan Katoliko ay santa. Pero nang sinabi ni James Cardinal Gibbon sa pananampalataya ng Katoliko na nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral, bulok na daw ang moral ng mga nagsasabing sila'y Katoliko. Ang Katoliko ba ay santa o ang Katoliko ay impakta? Yun. Mag-ingat sa ganyan mga kapatid. Pero tingnan ninyo ang nakasulat, ang konteksto. Ang konteksto mismo mga kapatid na nakasulat sa naturang aklat, napakalinaw. Sila'y nagiging makasalanan hindi dahil sila'y Katoliko. Magkasala tayo hindi dahil tayo'y Katoliko. Magkasala tayo dahil hindi tayo sumusunod sa aral at turo ng simbahan Katoliko. Kaya nga kung ating basahin yung iniwasan nila sa aklat na pananampalataya ng ating mga ninuno, nakasulat yan. Ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na iglesia. Sapagkat sa ating pananampalataya ay sinasabi natin ng ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Apostolica Katolika. Yun. Kaya yung sabi ni Senador Rafi Tulfo mga kapatid na buti pa yung iglesia at sa Katoliko iwan, ayaw na niya umanong magpunta sa simbahan dahil ang daming mga temptation sa simbahan. Tandaan natin mga kapatid, si Senador Rafi Tulfo matulungay naman ito sa kanyang vlog, sa kanyang programa, di ba? Pero ang isang utos sa Biblia, una, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Ibig sabihin, unahin yung Diyos, pangalawa yung kapwa. Paano natin sasabihin na mahal natin ang Diyos, pero ayaw natin magsamba? No? So, at di lang yan mga kapatid, balikan natin yung komento niya. Ito ang komento ni Senador Rafi Tulfo dahil ito ginagamit din sa mga vloggers na INC. Tingnan mo, halimbawa sa INC, may pagkakaisa sila, Iglesia ni Cristo. Kita mo, kinakatakutan, lalo ng mga politiko, nirespeto. Dahil may pagkakaisa sila, pitikin mo yung isa sa amin. Sige. Bahala ka pagdating ng eleksyon, hindi ka namin boboto. Sa Katoliko, ewan. Anyway, hindi ko talaga makakalimutan yung bang pagpupunta ko ng simbahan. Kaya kung minsan hindi na ako pupunta sa simbahan. Marami bang tukso? Meron pa dyan yung, punta ko simbahan yung gano'n. Ayun. So, buti na lang sinabi niya minsan. So, ibig sabihin, punta pa siya. Pero minsan, hindi na siya pupunta, daming tukso. Sa bahayag ko kanina na ang simbahan ay isang ang simbahan mga kapatid ay isang ospital ng mga may sakit sa kaluluwa. Di natin masabi na
Di tayo pupunta sa ospital dahil ang daming may sakit sa loob ng ospital. Paano tayo gagaling? Kung daming mga tukso sa simbahan, paano natin ma-obtain at ma-strengthen ang ating sarili kung wala tayo sa grasya sa Diyos? At tandaan natin, sa aral ng simbahan, hindi pagsamba sa linggo ay isang mortal na kasalanan. Pero balikan natin, may ginagamit kasi na aklat ang ministro ni Felix Manalo, alam nyo, no? Na yung aklat na yon ay sinabi yung Spirit of Catholicism na inaamin nating mga Katoliko na kumukuha tayo ng mga ritual sa paganismo. Kaya, di na ang Katoliko ngayon ay hindi na talaga yung tunay na iglesia, mga kapatid. Ito. Siguro, may magtatanong ng ganito, ay ba't kaya naiba? Hindi lamang sa pangalan, kundi maging sa aral na sinusunod, ibang-iba ang Iglesia Katolika sa unang iglesia na tunay na iglesia. Saan ba kinuha ng Iglesia Katolika ang iba't ibang mga gawaing ginagawa nila ngayon? Ang babasahin natin ay nandiyan pa rin sa Spirit of Catholicism. Ngayon naman ay basahin natin sa page 175. Ang Iglesia Katolika ay hindi man lamang nag-aatubiling kumuha ng mga ritual at ng mga sagisag pagano, kailanmat ang gayong mga bagay ay maaaring isa Kristiyano at maisaayos. Hindi ho tayo magtataka kung bakit ibang-iba ang Iglesia Katolika kaysa sa unang iglesia, sa tunay na iglesia. Sapagkat ayon pa rin po sa sumulat ng aklat na ito, kumuha ang wika ang Iglesia Katolika ng mga ritual at ng mga sagisag pagano. Yan mga kapatid ang ginamit ng ministro. Ito, Spirit of Catholicism. Abay, inaamin pala ng otoridad Katoliko na sila'y kumuha ng mga sagisag, kumuha ng ritual galing sa mga pagano. Bakit? Sigurado ba kayo na ang Iglesia ni Cristo hindi nangungopia sa pagkuha ng ritual at sagisag galing sa pagano? Sigurado kayo niyan? Mamaya, tatalakayin natin. Ito ang mabasa, pakita ko sa inyo mga kapatid, sa aklat na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo, no? Sa naturang aklat, kung ano na ginagamit nila ito na sinasabing, napakalinaw dito sa aklat ninyo na galing sa pagano. Pero kahit siya na nagbasa, mga kapatid, nilinaw na even galing sa pagano ay pwedeng ma-refine. Binasa niyang karugtong, pwedeng ma-reform. Ito, balikan natin. Siguro, may magtatanong ng ganito, ay ba't kaya naiba? Hindi lamang sa pangalan, kundi maging sa aral na sinusunod, ibang-iba ang Iglesia Katolika sa unang iglesia na tunay na iglesia. Saan ba kinuha ng Iglesia Katolika ang iba't ibang mga gawaing ginagawa nila ngayon? Ang babasahin natin ay nandiyan pa rin sa Spirit of Catholicism. Ngayon naman ay basahin natin sa page 175. Ang Iglesia Katolika ay hindi man lamang nag-aatubiling kumuha ng mga ritual at ng mga sagisag pagano, kailanmat ang gayong mga bagay ay maaaring isa Kristiyano at maisaayos. Hindi ho tayo magtataka kung bakit ibang-iba ang Iglesia Katolika. Sa Biblia, mga kapatid, may pagkakataon ba na yung pagan symbol ay isinakristiyano
mismo ni San Pablo. Meron ba? Meron. Saan mabasa? Baka di nila yan alam. Halimbawa, pumunta sa Greece, si San Pablo. Mga pagano yon. At sa kanyang pag-ikot, mga kapatid, sa lugar, sa taga-Atinas, mga pagano yon. Nakita niya ang altar na may nakasulat. Sa pagano yan para sa Diyos na hindi namin kilala at hindi namin nakita. Anong ginawa ni San Pablo? Ang pagan symbol sa Atinas. Basahin natin, mga gawa, Kapitulo 17, versikulo 22-23, mga kapatid. Ito po ang ating mabasa. Tumayo si Pablo sa harap ng mga kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atinas, napapansin kong kayo'y lubos na napakarelihiyoso sa maraming bagay, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat, sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi ninyo nakikilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. See? Yun ang tinatawag na Christianized sa pagan symbol. Bakit? Nakita ko. Anong sabing San Pablo? Nakita ko aking paglalakad sa inyong lungsod at pagmamasid sa inyong sinasamba. Nakita ko ang isang dambana na may nakasulat, sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi ninyo nakikilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Yun ang pag-Christianize. Pero baka tutol talaga sila. Di yan pwede, di yan maaari. Sige, pagbigyan natin. Wala ba silang galing sa pagano, ngunit na Christianize? Halimbawa, ang kalendaryo natin ngayon, na sinunod nila kung saan yung kanilang mga pagsamba ay nakabatay sa kalendaryo. Saan yan galing? Saan galing? Mas mabuti na ang gamitin natin ay aklat ng Seventh-day Adventist na ang pamagat ay National Sunday Law by John Mark Rosen sa pahina 91. The first modern calendar similar to ours was put into use in 445 BC by Julius Caesar. The names of the days as we have them now were also used din. See? Ngayon, sa panahon pa sa paganong si Julius Caesar, 45 BC, tanong, ang mga pangalan ng araw sa kalendaryo katulad sa atin ngayon, saan yan kinuha? Saan kinuha? Tingnan natin mga kapatid, balikan natin ang pahina 92 sa naturang aklat. Ito, the National Sunday Law. The Teutons substitute a few of their own gods instead of the planets for the names of the days. Below is the list of the Teutonic gods and the days of our week. Sunday, sun, moon, Monday, Tuesday, Woden, Wednesday, Thor, Thursday, Frigg, Friday, Saturn, Saturday. See?
Ang mga pangalan ng araw, mga kapatid, galing sa mga Diyos-Diyosan na mga pagano noon. Pero sa panahon ni Pope Gregory XIII, mga kapatid, may isinagawa siyang pag-reform sa kalendaryo. May pag-reform. October 15, 1582 ni Pope Gregorio XIII. Yan, kaya lumabas ang tinatawag na Gregorian calendar. May isinagawa siyang refinement sa Julian calendar na naunang na-implement ni Julius Caesar sa taong 45-46 BC. Ngayon, kung pinatunayan sa kasaysayan na ang kalendaryo ay nanggaling sa mga pagano at sila mismo na palaging umaatake at naglabas ng iba't ibang propaganda laban sa simbahan Katoliko ay gumagamit din sa naturang kalendaryo. Di ba nila alam yan? Na unang gumamit sa kalendaryo ay mga pagano? Pero kung sila'y kumupya yan, kahit ibang mga sikta, kinupya nila yan. Di lang Iglesia ni Cristo. So, nag-exist pa ba ang pagiging paganismo sa kalendaryo nang ginamit nila yan batay sa Kristyanismong mga pagdiriwang? Dahil yung birthday ni Felix Manalo nakabatay sa kalendaryo. Kahit ang birthday, mga pagano, nagdiwang, hindi lang yan. New Year. Sino ang malaking nagdiriwang sa New Year noon? Mga pagano. O di po ba nagdiwang din sila sa mga sa New Year? Kaya tama ang ginamit na Spirit of Catholicism by Carl Adam na binasa. Siguro, may magtatanong ng ganito, ay ba't kaya naiba? Hindi lamang sa pangalan, kundi maging sa aral na sinusunod, ibang-iba ang Iglesia Katolika sa unang Iglesia na tunay na Iglesia. Saan ba kinuha ng Iglesia Katolika ang iba't ibang mga gawaing ginagawa nila ngayon? Ang babasahin natin ay nandiyan pa rin sa Spirit of Catholicism. Ngayon naman ay basahin natin sa page 175. Siya, ang Iglesia Katolika ay hindi man lamang nag-aatubiling kumuha ng mga ritual at ng mga sagisag pagano. Kailanmat ang gayong mga bagay ay maaaring isa Kristiyano at maisaayos. Mose, maaring isa Kristiyano at maisaayos. Pwede ba? Pwede. Halimbawa lang. Anong halimbawa na ginamit natin na galing sa pagano, ngunit pwedeng masiayos? Pwedeng makristyano? Ang kalendaryo mismo ni Pope Gregory XIII at itong kalendaryong ito na ang nakauna ay mga pagano, nirefine ng simbahan, kinopya naman ng mga nagsusulputang sikta. Di ba nila napansin yan? Kaya mga kapatid, isip-isip naman pag may time. Di po natin layunin na sakta ng damdamin ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Ngunit, atin itong tinatalakay at sinagot. At ipatuloy pa natin pagsagot yung paggamit nila sa iba't ibang mga aklat Katoliko dahil daming nabiktima sa maling akala. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay mga kapatid at hindi nila talaga matutunan kahit ilang bisis mga kapatid na tinutuligsa nila ang simbahang Katoliko. Na ang Katoliko ay hindi tunay na iglesia. Na ang Katoliko ay natalikod. Na ang Katolikong mga aral galing sa pagano. Pero kahit ba, di nila matutulan na ang Katoliko ay pagkat ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon
Pagka sinusipabalik, yan ang dating iglesia ni Kristo. Yan ang dating iglesia ni Kristo. Yan ang dating iglesia ni Kristo. Yon, ang Iglesia Katolika. Ano daw ang Iglesia Katolika? Alam po ninyo, ang Katoliko po, na ang pangalan Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi po yan natatag bilang pasimula ng bagong organisasyon. Tandaan po nyo yan, ha? Hindi yan natatag bilang bagong pasimula ng isang organisasyon. Bakit po? Kasi po, sa pasimula, yan po ang Iglesia ni Kristo. Karugtong po sa panahon yan eh. Karugtong po sa panahon. Kaya isip-isipin niyo mga kapatid, yun, ito ang Iglesia ni Kristo. Kaya dahil ito ang Iglesia ni Kristo at gusto silang makapasok, ang kanilang doktrina natalikod lang. Wala naman yun sa Biblia, di po ba? Maraming salamat.